sa Antipolo. Hindi ako nakaligo, mabaho ako. Hindi alam na maalam ko na ganito ako. Tatlong linggo na ako hindi nakakauwi dahil namimiss ko yung mga kapatid ko. Tapos lola ko, tapos tita ko. Gusto ko na po sila makita. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Dahil ang mga pinapangarap na muling pagtatagpo, abot kamay na dito sa Reunions. Tulungan niyo po kami. Nawala ng kulay, pangarap, nawala ng saysay, nang bigla na lang mawalay ang mga mahal sa buhay. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya'y mapabilang. Lahat tayo'y magtutulungan sa muling pagkikita inasam. Ang naghahanap ay may pag-asa, ang nawawala ay makikita. Nasirang pamilya muling mabubuo, kung pangarap muling itatayo dito sa Reunions. Dito sa Reunions. Susunod, sa pagkasabik nga raw ni Louie sa kanyang mga kamag-anak, nagawa niyang sugatan, pati ang kanyang sarili. Gamit ang bubog, iminarka ni Louie sa kanyang balat ang pangalan ng kanyang kapatid. Dito sa Reunions. Pamilya ang madalas na inspirasyon ng marami sa atin. Mas masarap nga namang mangarap at tuparin ang ating mga ambisyon kung kapiling natin ang mga taong higit na mahalaga sa atin. Pero papaano kung bigla na lang silang bawiin sa atin at mawala? Kadalasang sa Josefa Bella Center o JFC sa Mandaluyong ang bagsak ng mga palaboy o mga taong lansangan na nababagan siya ng MMDA. Kasama sa mga huling nadampot ang 13 anyos na si Louie. Nahuli po natutulog, Pasay Bendia. Bakit doon ka natutulog? Nakatulog po sa labas. Ulila na raw sa ama't ina si Louie. Kasama ang kanyang mga kapatid, nakikitira lamang sila sa kanyang lola at mga tiyahin sa Pasay. Para raw makatulong sa mga gastusin sa bahay, maagang nagbanat ng buto si Louie. Tatawag po kami ng taxi ng pinsan ko sa may Bendia, Pasay Bendia. May pangkain ng mga kapatid ko. May pambaon sa school. Ito raw ang naging rason para aksidente siyang nadampot ng MMDA sa lansangan. 1 buwan na ang nakararaan. Sobrang inaantok na po ako. Nakatulog na lang po sa kalye. Kinabahan po ako. Tapos yung pagdating ko dito, tinagalan na ako. Inabat na, abutin ako ng 1 buwan. Na-rescue siya sa Pasay habang natutulog. Ayon sa kanya, lumabas lang siya ng bahay, tapos napagod siya, nakatulog siya. Kaya nagulat na lang siya na bigla na lang siyang dampot ng MMDA. Sa sobrang pagkasabik nga raw ni Louie sa kanyang mga kamag-anak, nagawa niyang sugatan, pati ang kanyang sarili. Gamit ang bubog, iminarka ni Louie sa kanyang balat ang pangalan ng kanyang kapatid. Sinugatan ko po yung katawan ko. Kasi miss ko na kapatid ko. Hindi ko sila nakikita. Sa lola ko, tapos tita ko. Miss ko na po sila. Gusto ko na sila makita. Dagdag pa sa inaalala ni Louie ang posibilidad na matigil siya sa pag-aaral. Pinakabahan na rin po ako, baka hindi na po makapasok. Baka madrap po ako. Ewan ko lang po kung into lang ayo. Kasi tatlong linggo na ako hindi nakakauwi.
Sa tuwing sasapit ang gabi, mas lalo raw nararamdaman ni Louie ang pag-iisa. Kung nakakalungkot po rito, hindi ako makatulog ng maayos dahil namimiss ko yung mga kapatid ko. Yung lola ko at tita ko. Gusto ko na po sila makita. Ayon kay Louie, taga Villanueva, Pasay ang kanilang pamilya. Malapit daw sa Cartimar ang kanilang bahay. Pasita Montano ang pangalan ng kanyang lola, habang Lawrence, Leo, Jesselyn at Elmeros ang pangalan ng kanyang mga kapatid. Huwebes ng gabi, pinasyalan namin ang sinasabing lugar ni Louie. Pagdating sa Cartimar, agad na kaming nagtanong-tanong. Nay, magtatanong lang po, saan po ba yung Villanueva? Dalawa yan eh. Dalawa po? Oo. Pero kilala mo ba kayo Pasita Montano? Ano na? Pasita Montano? Pero bahagya kaming nalito nung napag-alaman naming dalawa pala ang Villanueva Street sa Pasay. G.O.P. Ah, dalawa po ba yun? Oo. G.O.P. G. Siya G. Isa P. Villanueva. Oo. Una muna naming pinuntahan ang G. Villanueva Street. Kilala po ba kayong Pasita Montano? Pasita Montano, dyan po, pasok po sa eskita po dyan. Saan po sila? Ay, Ate Jackie, kay Nanay Pasing daw. Pasita Montano. Sino ba yun? Habang tinatahak namin ang daang itinuro ng aming nakausap, swerteng nasalubong naman namin ang tiyahin daw ni Louie na si Mirna. Nanay ko po, bakit po? Hindi, ba't alam po namin nawawala daw po Oo. niya? Yun nga pangalan eh. Mayra po yun. Kami nga po yung naganap kanina. Dito sa reunion. Susunod, Si Louie, ay, Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Sino umuli? Sabi ko sa'yo, naku ka lang lalabas. Sabi ko sa'yo, nakikinig ka sa akin. Hindi naman ako nagagalit sa'yo po eh. Hindi ka nakikinig sa akin. Ako lang naman ang lola mo nag-alaga sa'yo. Dito sa reunion. sadyang mapagbiro ang tadhana. Pero para sa mga taong hindi pa rin nawawala ng pag-asa, hindi tamang tiisin na lamang ang kalungkutan at makontento sa panalangin dahil ang mga tila imposibleng kahilingan pwede pa ring matupad sa ibang paraan. Habang tinatahak namin ang daang itinuro ng aming nakausap, swerteng nasalubong naman namin ang tiyahin daw ni Louie na si Mirna. Nanay ko po, bakit po? Hindi, ba't alam po namin nawawala daw po Oo. niya? Yun nga pangalan eh. Mayra po yun. Kami nga po yung naganap kanina. Hindi namin po naman alam kung saan talaga. Kasi magdadalawang ano na siya eh. Magtatatlong linggo na. Kumpirmado, sila na ang hinahanap naming mga kamag-anak ni Louie. Dito na rin namin nakilala ang ina ni Mirna na si Aling Pasita, lola ni Louie. Mangiyak-ngiyak itong nagkwento tungkol sa pagkawala ng kanyang apo. Ngayon parang kinakabahan ako. Sabi ko, hindi ko yata makikita yung apo ko, walang balita. Dahil dati nung mahuli yung isa kong apo, tinawag sa amin. Ngayon walang tawag-tawag. Sabi ng kumpare ko, ano ang nakakita ko noon, MMDA. May mga kulong pa nga daw eh, nakakulong daw yung mga bata doon nung kinuha. Sabi ko, para ka kung hindi ko na ata ano yung bata ko, ano na nangyari eh. Nag-aalala na po kayo. Oo naman, kinabahan na rin ako. Pagdating sa kanilang tinitirhan, nagulat kami nung bigla na lamang umiyak ang isa sa mga kapatid ni Louie, si Jesselyn. Jesselyn, bakit ka umiiyak? Nag-aalala rin sa nawawala nilang kapatid. Pangalawa raw sa 5 magkakapatid si Louie. Sa lahat, siya ang talagang pinakamasipag. Sa kabila nito, labag daw sa kalooban ni Aling Pasita ang pagtatrabaho ng kanyang apo. Pero sadya raw, mapilit ito. Uuwi niya, may pagkain kami, bibigyan niya kami. Yung parang naalala ko siya na, lagi ko naisip. Kasi nung nandito siya, Nay, pagka limang wala kami makain, siya talaga nagbibigay sa akin. Si Aling Pasita na ang nag-alaga kina Louie at ang kanyang mga kapatid mula nung naulila ang mga ito. Palibhasa, alam na niya ang pakiramdam ng malagasan ng miyembro ng pamilya. Labis daw ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang apo. Kaya sa lahat ng apo ko, hindi naman pinipili.
isa man sa kanila, masakit bang wala sa akin? Kasi nawala na yung nanay, di ba? Parang umano na sa isipan ko yung gano'n, lalo sinasabi ng asawa ko na, naku, baka mamaya na sindikato na yung anak mo, wala ka nang alam. Di mo alam kung pinatay na o ano. Sabi ko, wag naman. Sabi ko, kasi bata pa. Ang magkakapatid naman na sina Leo, Jesselyn at Elmoros, nag-aalala rin sa nawawala nilang kapatid. Joey, kumusta ka na po? Umuwi ka na po rito. Hinahanap ka na po yung mga magulang ko. Ang dami nag-aalala. Namimiss ka na namin. Dahil hindi na kaya ni Lola Pasita na hanapin pa si Louie, dala na rin ang kanyang rayuma ang mga tiyahin ni Louie na sina Mirna at Elizabeth. Ang lilibot ngayon sa Metro Manila para hanapin siya. Sa paghahanap kahapon, halos may hilo ako. Ang sakit ng mga paa ko. Kasi umalis ako rito kahapon, wala pa akong kain eh. Ate, pwede magtanong? Nakita niyo ba to? Pamangkin ko kasi nawawala. Kahit di na ako kumain, basta nahanap na natin si Louie. Sa tuwing binibisita naman daw nila ang puntod ng yumaong ina ni Louie, panay paghingi ng kapatawaran ang kanilang binabanggit. Sensya ka na, kasalanan kami sa'yo. Ganun ang sagot ko sa puntod niya. May kasalanan kami sa'yo. Isang anak mo nawawala. Pero hindi rin naman po kami sabi ko, hanapin pa rin po namin. Pangako ko sa'yo, Ate. Nung araw na yun, sinamahan namin sila sa muli nilang paghahanap. Lingid sa kanilang kaalaman, sa JFC na ang aming diretso, ang shelter kung saan naroon si Louie. Ito po yung pamangkin ko, ang pangalan Louie Corsilles. Ilang araw na po akong naghahanap, hindi po namin nakikita. Taga saan kayo? Taga Pasay po kami. Diyan lang po kami sa malapit sa may terminal ng Buendia. Teka ko titingnan ko muna ko Salamat. Si-check ko lang po Si Louie naman, narito, mahahagkan na ang pamilyang isang buwan nang nananabik sa kanya. Si Louie, ay, Diyos ko! No! Ano nangyari sa'yo? Sino umuli? Kasi naman, hindi ka lang nakikinig sa akin. Sabi ko sa'yo, naku ka lang lalabas. Kulit mo. Lalabas ka ba? Hindi ka nagkasakit. Ha? Nagkasakit ka. Tigas kasi ng ulo niyo po. Sabi ko sa inyo, kahit wala tayong makain, sama-sama tayo. Hindi mo nalala kuya mo? Lapit na yung kaarawan ni mama mo. Hindi rin nila napigilang pangaralan ng bata. Ayaw mo kasi makinig ka nyo kasi para sa amin yan eh. Kung hindi sa kanila, Louie, hindi ka namin makikita po. Tapos na kapos kami. Dahil sabi ko sa'yo, makikinig ka sa akin. Hindi naman ako nagagalit sa'yo po eh. Hindi ka nakikinig sa akin. Ako na lang naman ang lola mo nag-alaga sa'yo. Nag-taste ka tuloy ng malayo sa amin. Maraming salamat po sa pag-aruga niyo. Maraming salamat sa lahat. Utang na loob namin sa inyong lahat. Pagpakuha namin sa anak sa apo ko. Maligayang Pasko namin. Nagkita-kita kami. Kadalasan, tadhana ang naghahatid sa atin sa mga hindi kanais-nais na sitwasyon. Pero para kay Louie, tadhana rin ang nagturo sa kanya ng daan pabalik sa kanilang pamilya. Dito sa reunion. Susunod, Kasi bulag lang ako, kaya ako lukuhin. Pero may katapat din kayo, tandaan nyo. Dito sa reunion. nangangarap ka bang maiahon ang iyong pamilya sa kahirapan? Ang madalas na naiisip na paraan, makapagtrabaho abroad. Pero hindi ka kaya magdalawang isip kung malaman mong lolokohin ka lang ng illegal recruiter. Ganito ang mapait na sinapit ng mag-inang minsang naghangad ng kaginhawaan pero nauwi sa kamalasan.
Sa waiting shed sa kahabaan ng NHA Avenue sa Antipolo City, isang matandang tinatayang nasa 80 anyos ang makikitang laging nagro-rosaryo. Walang humpay sa pagdarasal, waring ipinapanalangin ang pagbabalik ng isang minamahal. Siya si Lola Agustin. Mayroon nga akong inantay, anak ko. Pero pinaalis na ako dito. Ba't dito niyo po inaantay yung anak niyo? Pinapaalis ako rito, Noy, pero waiting siya dito. Alam mo yan, nagpapaalis yan sa akin, alam mo, Noy. May ganti rin yan. Sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalamat ka sa bayan ng anak mo. Nanlilimahid ang itsura ni Lola Agustin. Malabo na rin daw ang kanyang mga mata dahil sa katarata at tila unti-unti na rin itong nawawala sa tamang pag-iisip. Banggitin niyo po sa akin yung buong yung pangalan. Ay, patawarin mo na lang ako, Noy. Kasi marami nang nanguha dito. Alam mo, yung panahon ni Quirino, panahon ni Marcos. Marami ano po yung pangalan po ninyo? Marami nangunguha ng pangalan. Nag-hold up sila doon. Mabuti na lang at may mga nagmamagandang loob na magbigay ng pagkain sa kanya. Kwento ng matanda, tiga Muñoz, Nueva Ecija raw siya. Isang recruiter di umano ang nagsama sa kanya at sa kanyang anak na si Maria sa Maynila. Pinangakuan daw sila nito ng magandang trabaho sa Antipolo, ngunit hindi naman daw nito tinupad. Mga ugali nila, subuko na. May mga traidor eh. Walang makapagsabi kung may kumupkop sa mag-ina matapos silang iwan ng recruiter. Pero isa ang sigurado, nagpalaboy-laboy sila sa Antipolo hanggang nagsilbi na nga nilang tahanan ng waiting shed na ito. Ngunit isang pangyayaring ayaw ng idetalye ni Lola ang nagdulot di umano ng nervous breakdown sa kanyang anak, dahilan para sa biglaan nitong pagkawala. Kayo po ba, nanay? Gusto po ba ninyong umuwi? Ay, siyempre, bayan ko yun eh. Nandun mga anak ko eh. Inaantay ko lang itong anak ko. Ngayon, naiwang mag-isa ang kawawang matanda. Kaya naman minabuti naming magtanong-tanong sa mga taong nakapaligid kay Lola. Umuulan, bumabagyo, nandyan siya. Walang maano sa kanya. Paggabi, minsan, ang binibigay sa kanya ng mga taong dumadaan dyan, inaano siya, ninanakaw. Una sila dumating dito, dalawa sila ng anak niya. Tapos nung lumaon, bigla na lang nawala yung anak niya, hinanap niya, hindi na talaga niya nakita. Nag-imbestiga rin kami sa barangay na nakakasakop dito, ang Barangay de la Paz. May galit siya sa puso, gawa nung sila daw ay nirecruit sa kanilang bayan, kasaming kanyang anak na babae na ngayon nawawala. Nag-away sila noon bago sila magkahiwalay, nawala na yung babae. Dala na rin marahil ng masalimuot na pinagdaanan ng matanda. Naging mailap na raw ito sa mga taong lumalapit sa kanya. Kasi bulag lang ako, kaya ako lukuhin. Pero may kasapat din kayo, tandaan nyo. Dahil sa pag-iisa ni Lola Agustin, isang concerned citizen ang naawa sa kanya, ang 30 anyos na si Reden. Sa isip ko, alam niya pa kung anong estado niya, kung ano. Isip ko nga ba, hindi talaga baliw ito eh. Dala na ng gutom. Una raw nakita ni Reden si Lola Agustin sa klinika kung saan nakakonfine ang bagong panganak niyang asawa. Bali yung asawa ko nandito nakakonfine ng time na yun. Tapos mula dito sa bintana to, natatanaw ko si Lola sa kabilang waiting shed. Actually, unang nakita ko sa kanya, awa. Mula nang sinabi ng biyanan ko. Kasi pagdating sa mga matatanda, umaga mahina yung puso ko doon eh. Isang OFW si Reden. Ilang araw na lamang daw at aalis na siya para mag-abroad muli. Kaya bago raw sana siya tuluyang umalis. Magkaroon ng magandang titirhan na hindi na... Kasi very dangerous yung lugar na yun eh. Kalsada, di ba? Saka, maiwasan yung mga taong masasama. Basta may pwesto mo na siya sa maganda. Siguro tapado na lang yung lugar na Nueva Ecija.
Kasi mahirap hanapin, hindi ko alam yung barangay na kung saan doon sa Muñoz eh. Kinabukasan, binalikan namin si Lola Agustin. Inabutan namin itong tila may kaaway. Saray sa mga loko! Walang awa! Nakita na nila ang kalagayan ng bulag! Sa puntong ito, minabuti naming idulog sa City Social Welfare Department ng Antipolo ang kalagayan ni Lola Agustin. Normally po pag mga ganito pong kaso, tulad po ni Lola, homeless, dun lang po siya sa waiting shed. Ano po ba ang protocol ninyo po? I-assess natin kung ano talagang immediate needs ng matanda. Tapos katulad niyan, nandun siya sa lansangan for how many days na sabi. So siguro, una, yung physical, medical check-up niya. And then later on, tingnan natin, we will coordinate para ma-establish natin yung identity ng matanda. Opo. Hello, Nanay. Nandiyan ka na? Nay? Nandiyan na yung babae? Opo, ako po yun. Ha? Tatanungin ko lang kasi tutulungan ka namin. Hanapin yung mga kamag-anak ninyo. Ano bang tangguli niyo ito? Po, ako po yun sa CSWD. Ano pong pangalan niyo, Nay? Hindi alam mo na huwag Po. kayo nagalit sa akin. Opo. Ako'y bulag din. Opo. Bulag. Ngayon, ako marami na akong nakuhang karanasan dito. 3 taon na ako dito sa Antipolo. Wala na siyang tiwala sa mga tao na lumalapit sa kanya. Siguro ito dahil dun sa mga experiences na naranasan niya na maraming nagsamantala sa kanya. Pwede muna siguro natin dalhin dun sa aming for temporary shelter sa Bahay Kalinga. Hanggang isang babae ang lumapit sa amin at nagsabing kilala raw niya si Lola Agustin. Susunod! Tanong ko lang po kung kilala niyo po yung mga taong ito kasi ito po yung mga pangalan ng anak niya. Ay, kilala ko to Oo, yun. Si Jonicio po? Asawa, Junicio Agustin. Opo. Tiga Santa Rosa ito dati, San Miguel. Dito sa reunion. Mistulang basang sisiw si Lola Agustin sa isang waiting shed sa Antipolo. Umulan man o umaraw, hindi siya matinag sa kanyang pwesto. Bukod sa kanyang kaawa-awang kalagayan, wala ring nakakaalam kung nasaan na ang anak na kasama niyang lumuwas ng Maynila. 4 na taon na ang nakararaan. Makabalik pa kaya siya sa kanilang probinsya? Kasi kung talagang ganun po man ang sasabihin natin sa kanya, talagang hindi po sa sasama. Kasi ang sabi ko, pagpalikuhan kita mamaya, tapos ihahatid kita sa kay Mayor, para ipagamot natin yung mata mo. Kasi Yan sila, mga tataas mga tao. Oo, Nay. Pero nung tinatapat ko rin sa kanila, ako niloloko ako nila. Lahat na lang. 3 taon ako rito sa Antipolo. Hindi ako nakaligo, mabaho ako. Ibang klase mga tao rito, 3 taon ako rito sa Antipolo. Hindi alam na maanak ko na ganito ako. Ano, Nay? Hindi na ako nila tinulungan kahit na ako magkabulang ko. Anong gusto mo na yung gagawin natin ngayon, Nay? Kapag na lang ako. Ang Panginoon na lang ang bahala sa akin. Sa tulong ni Aling Merlin at ng Barangay de la Paz, nailipat din namin sa isang shelter si Lola Agustin. Plano natin na dito muna siya, temporary na muna natin siya dito, shelter natin siya dito sa Bahay Kalinga. At the same time, plano din natin na ma-trace din talaga ang kanyang mga relatives. Naikwento rin sa amin ni Aling Merlin ang pangalan na nabanggit sa kanya noon ni Lola Agustin. Pangalan ng mga anak niya si Pedro, si Dionisio, si Enrique Agustin.
Bit-bit ang mga impormasyong ito, agad kaming tumulak sa sinasabing lugar na pinanggalingan ng matanda, ang bayan ng Muñoz sa Nueva Ecija. Umaga na nung narating namin ang bayan ng Muñoz sa Nueva Ecija. Una kaming nagpunta sa police station para mag-imbestiga. Patulong po. Sir, ako po si Ayen ng Reunion sa QTV 11. Bali, naparito po kami kasi meron po sana kami idudulog sa inyong kaso. Bali, papatulong po si Pedro, Enrique, tsaka Junicio Agustin. Sa apelyido, maraming Agustin dito. Siguro ang una natin gagawin, pupunta tayo sa opisina ng COMELEC, then sa CSWD para makatulong sila sa pag-locate ng pamilya nila. Mag-inquire lang po tungkol doon sa mga taong gusto na ma-inquire. Ito po yung mga taong sinitrace po namin. Ang pangalan po ay Pedro, Enrique at Junicio Agustin. Ito po, Junicio Agustin. Sa pangalan na binigay nyo, isa lang na source yung Agustin Junicio at Mendoza ang middle name. Kasi doon sa pinakita niya sa akin, walang middle name. So, tingnan na lang natin kung siya, taga-Mangandingay. Dito nakaharap namin ang taong sinasabing kamag-anak daw ni Lola Agustin. Wala, buhay pa yung nanay at tatay ko, malakas pa. Magkasama po ang nanay at tatay ninyo? Oo, nandyan sa barangay Pegal, Gimba ng Bechire. Sa Gimba? Oo. Negatibo pala ang impormasyon, kaya naman minabuti naming bumalik sa munisipyo para humanap pa ng karagdagang records. Pero aksidente namang nasalubong namin ang kapitan ng barangay Rangayan na di umano nakakakilala sa isa sa mga pangalan na aming hinahanap. Tatanong ko lang po kung kilala niyo po yung mga taong ito kasi ito po yung mga pangalan ng anak niya. Ay, kilala ko to Oo, yun. Si Junicio po? Asawa, Junicio Agustin. Opo. Tiga Santa Rosa ito dati, San Miguel. Mga ilang taon na po si Junicio? Ay, matanda na itong si Junicio, matanda na to, matanda pa sa akin. Junicio, yung lolo. Yung biyanan ko yung namatay na yun eh. Patay na pareho. Si tata. Ayun sinasabi ni Kapitan. Yung nanay po ni Junicio. Patay na. Ang nabubuhay yung kapatid. Binuro ni Libing. Dito. Nakalibing doon sa Doon, nakalibing sa Linglingay. Oh, hindi po, ala sa Linglingay. Ito po sa Villa Isla. Hindi, doon sa bundok. Sa Bilisla po. Doon Pero may mga Agustin dito. Oh, meron. Ito nga halos Agustin yung asawa ko, Agustin, anak niya. Yung mga taong to. Yung Pedro. Yung Dionisio, si Tatang. Yung Pedro, hindi. Waring inaalat kami sa aming paghahanap. Nilibot na kasi namin pati ang mga karatig na barangay, pero wala talagang nakakakilala kay Lola Agustin. Bali, asawa nung... Yung asawa ni Dominador pare po. Pero kilala niyo po si Junicio Agustin. Ay, hindi po. Kinahapunan, nagpasya kaming itigil muna ang paghahanap at planuhin ang maaring maging susunod naming aksyon. Sa abot ng aming makakaya, buong staff ng CSWD ng Muñoz ay magtutulong-tulong kami para hanapin ang pamilya nito. Kinabukasan, isang malinis at maayos na waiting shed ang aming dinatnan. Kung dati-rati, si Lola Agustin ang natatanaw na nagro-rosaryo rito, ngayon, mga pasaherong naghihintay na lamang ng biyahe. Kasama si Reden, binisita namin si Lola Agustin sa institusyon. Medyo positive ang dating dahil gumanda yung tsura niya, na linis ang mukha, napaliguan. Pero yung pag-uusap sa kanya, parang hindi pa rin nagbago. Meron pa rin siyang parang ilag pa rin siya, may ilag pa rin siya. Kahit ganun lang yung nangyari, kahit paano. At mas maganda pa rin naging labas ng problema. Safe siya sa lugar na yun. Isa doon sa bangketa na maraming nanloloko sa nabuhat siya ng dito. Dito mo ako may pagkain mas pa dito sa ililinis siya araw-araw.
bali sa mga kaanak ni Lola Agustin na kung nakikita niyo siya ngayon, kung may makakilala sa inyo or kamag-anak, sana ay matulungan niyo siya. Pwede niyo pong kontakin yung reunions para sa mga whereabouts sa mami. Yun, sana as soon as possible ay mahanap na siya. Dahil nanguli na siya sa mga kanyang kaanak. Dito sa reunion. Sa linggo pong ito, nasa 523 na ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Kumpiyansa ho kaming patuloy pa rin ang pag-akyat ng bilang na yan. Basta't patuloy pa rin po tayong magtutulungan. Para po sa mga kaso ng mga nawawala, tumawag lamang po sa aming hotline 982-7777. Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo dahil ang tanging hangad namin, pagbuklurin ang bawat pamilyang Pilipino dito sa Reunions.